Okay, ito na yung pinaka-exciting na part, di ba? This is our Dark and Light episode 2. Parang hindi ko alam, di ba? This is the new segment, no? Kailangan nyo tulungan ako dito. Okay? You spread it to other people kasi this card will let you know kung ano yung mga pag-asa, no? At dito naman, this is the dark side, kung ano yung mga kabiguan, no? Posibleng ano ninyo. Sa lahat-lahat na nanonood, general po ito, So, posibleng mag-resonate, posibleng hindi. Pero sa mga opinion, hindi naman ito opinion, ito yung totoong nangyayari sa baraha at sa buhay ng tao. So, kung ngayon lang kayo nakakita ng card reader na ganito, then magpasalamat. At least diretso, 'di ba? Okay. So, walang sugarcoat dito. Okay. So, ito, unahin natin yung dark side kasi exciting itong light side ng buhay natin eh. So, sa dark side, kunin natin dito tatlo. These are tarot, tarot. The Hermit. And then the second one is Nine of Swords, Diyos-ki. And the third one, Diyos ko, Four of Pentacles. Ito na tayo. So, ito yun, no, diba? Una, napapaisip tayo. Ito yung dark side, no? Masyado tayong nagso-soul search, masyado tayong maraming inaasahan, hinihiling, o binabantayan sa buhay natin. Ito rin yung mga dahilan kung bakit hindi tayo makatulog, hindi tayo magkaroon, hindi, yung bang nandoon yung depression, doon yung kabiguan, anxiety, ito yun eh. Tapos, yung third card pa is, maniguro ka sa sarili mo. So, ibig sabihin, ito siguro yung mga punto dito. Kasi Pentacles is all about money. Pero on the other side of this is, you have to go with your budget. So yung iba, no, naghahanap, nag-iisip na may problema sa pera. Yung iba naman naghahanap ng kasagutan sa pag-ibig dahil maraming ayaw o hindi sila matanggap. At isa doon dahil yung iba mahirap, 'di ba? Yung iba hindi puno sa paningin ng iba. May mga ganun na parte eh. So this is the dark side of the universe, no? O sa araw na ito na masyado tayong nagkakaroon ng malalim na palaisipan na hindi na tayo nakakatulog, walang ganang kumain, walang ganang pumasok, walang ganang mag-aral, magtrabaho dahil dito sa dark side natin. So kumuha tayo sa light side kung ano ba yung lighter na side natin. This is the first one. Ten of Wands. And then the second one, this is the Ace of Wands. And then, the third card, ito, Eight of Cups. Ngayon, alam ko na kung bakit ito lumabas, di ba? Ayusin ko muna. Yung Ten of Wands, ibig sabihin, patapos na yung problema mo. Yung mga mabibigat na suliranin, patapos na. Ito naman yung Ace of Wands naman. Di ibig sabihin nito, malapit na, no? Ilang araw na lang, matatapos na yung problema mo. So, kung yung doon tayo sa pag-ibig, ito yung abandon na. So, ibig sabihin, matatapos na yung problema mo. Siguro kung namumroblema ka na maraming tao kung na tinalikuran ka, hindi ka tinulungan, no? Sa panahon na nagugutom ka. So, ibig sabihin, darating ang panahon na uunlad ang buhay mo. Gaganda ang buhay mo. Tapos, yung mga tao na inabandon na ka, ipinagpalit ka sa iba, magkakaroon sila ng karma. Kasi, ito yung light side eh. So, ibig sabihin, yung pinakamagandang mangyayari dito is, babalik sa mga tao yung mga sakit na naramdaman mo, yung sitwasyon na dinanas mo nung panahon na ikaw ang tinalikuran nila, ikaw yung sinaktan nila, doon marirealize nila. That was the lighter side na yung problema mo matatapos ilang araw na lang. At isa doon sa mga problema mo is yung lungkot na nadarama mo nung mga panahon na kung kailan mo sila kailangan, wala sila. 'Di ba? Kung kailan mo kailangan ng karamay, hindi man sa pera, pero karamay lang sa moral, suporta sa kung ano man pinagdadaanan mo,
wala sila. Ito yung sinasabi dito na si sense ko na malamang hindi ka nila din dinamayan kasi wala silang makukuha sa iyo. Pero wag kang sumuko sa ganyang sitwasyon dahil patapos na problema mo. So ito na lang yung kailangan mong pag-aralan. Matuto ka, no? Dahil kung hindi ka matututo sa mga aral na nakuha mo, kasi hindi dito yung dark side eh. Itong dark side na ito, yung masyado kang nag-iisip, no? Masyado kang nasaktan, naubusan ka ng pera. So, kung yang problema na yan, magkakaroon ng solusyon, yung susunod na gagawin mo is matuto ka. Kapag dumating ulit yung panahon na ganito, wag mo nang ulitin, wag mo nang hayaang mangyari ulit sa'yo. You learn your lesson, take it as a basis na umiwas ka na kapag dumating yung pagkakataon na ganyan pa rin ulit, di ba? Kasi walang maganda sa buhay eh. Walang maganda sa lahat-lahat kapag ganyan ulit. So ngayon yung gagawin natin, iwasan mo lahat-lahat. Ikalimutan mo yung mga taong hindi maganda na walang magandang naidulot sa buhay mo, tanggalin mo. Yung mga taong hanggang ngayon karamay mo, yun yung i-keep mo. So, wag ka nang magdagdag. Pwede kang magbawas, wag kang magdagdag para matanggal yung mga stress mo, matanggal lahat-lahat kasi nakakapagod din, nakakasawa din kung titignan mo. So, para matuto ka, then iwasan mo. And then, if you ever wish to have a new life, a new set of people in your life, then embrace the changes. Huwag kang maging hesitant, huwag kang magdalawang isip. Kasi ganun talaga eh. Hindi mo po pwedeng ikumpara yung ex mo sa current mo. Hindi mo rin pwedeng ikumpara yung past mo sa ngayon. Kasi, iba noon, iba ikaw ngayon. So, hindi po pwede, kaya nga nagpapalit-palit yung taon. Kasi, as you grow older, you learn a lot of lessons. Some other people lang kasi, hindi natututo. So, kahit ilang beses mong iuntog, hindi talaga matututo. So, they will never be able to go to the light side of their life, the lighter side of their life. Nandito sila lagi nakadikit sa kadiliman. So, ikaw na, depende ka na, magdesisyon ka. Pero ito yung sinasabi ngayon ng universe, no? Kung ano man yung matinding pinag-iisipan mo, pinoproblema mo, na naging dahilan na hindi mo pagtulog, di mo gana pagkain, di mo gana pagpasok, minsan, kalimitan, dahil din yan sa budget mo sa pera, sa mga etc., no? Siguraduhin mo sarili mo para malasap mo ang solusyon, katahimikan, at pag-let go sa mga taong dapat mo i-let go. At ito yung mga panahon siguro na kailangan mo pa ng dagdag ng lakas ng loob at nandoon ka sa healing process. So yung pag-heal naman kasi it takes time. But gradually, marirealize mo na hindi na kasing sakit ngayon yung nararamdaman mong pain kumpara nung unang panahon na una kayong nagkahiwalay, una kayong nag-break up, una siyang nawala sa buhay mo. May mga ganun eh. So, it depends on you, whatever the significance is. As long as you learn your lesson, you accept the reality, you face your fears, face your problems, and then, don't forget to give back in return some of your blessings from the universe and from God. Kasi minsan, masyado tayong greedy, no? Nakakaligtaan na natin na i-share din ito sa mga tao. Kung mag-share ka naman, don't expect that something in return will happen. Let the universe and God give it back to you at the right moment, at the right time, and at the right place. Kasi yun na yun eh. So, wag mong pilitin kasi ang sama at ang pangit ng sitwasyon na hinog sa pilit. Ganon din sa pag-ibig. Wag mong agawin. Hayaan mo na mahinog, no? Kung hindi pa panahon na maging sayo, di hindi. So, while waiting, asikasuhin mo muna sarili mo. Asikasuhin mo budget mo, asikasuhin mo ang sitwasyon as a whole. Para makita naman ni universe na I deserve na niya, 'di ba? So from dark side, ibibigay ko na yung light side ng buhay niya for this person to enjoy what we call life and love with respect. Okay? So thank you. Support po. Good afternoon.